Sandy Ridge. Hi guys! So for today's video, ipapasyal naman namin kayo dito sa North Carolina. As you can see, ayan, nagda-drive around kami dito sa Greensboro area. Grabe, ang lalaki ng mga bahay, no? Baka naman may mga Pilipino dito. Pakiimbita na lang po kami pag may handaan kayo. Charot lang po. Ayun nga, dahil na-curious kami ni Austin kung magkano ba yung presyo ng mga bahay dito sa North Carolina, chinek namin siya sa Realtor. At ayun nga, nakahanap kami na naka-for sale dito sa area na to for 550k guys. I know, medyo may kamahalan nga din siya. Siguro dahil na din gawa sa stone, halos lahat yung mga bahay dito at talagang malalaki din naman. At take note, yung nakita namin na 550k guys, yun na yung pinakamura dito sa specific na area na Meron din namang mga mas murang bahay dito. Tapos ayun nga, sa pag-check namin ni Austin, parang naglalaro from 300k to 500k yung mga bahay dito, tapos mga newly builds na. At kung hindi din ako nagkakamali, sabi nila, yung Greensboro area daw, mas affordable daw yung mga bahay dito kumpara sa Charlotte at saka dun sa Raleigh, Durham Pero area. Hindi ako sure ha, dahil bago lang din naman kami dito. At pagkatapos nga naming magtingin dito ng mga bahay, ayan, pumasyal kami dito sa Island Cuisine, Filipino restaurant siya. Located sa Clemons, North Carolina. 30 minutes away siya sa Greensboro. So, ayan na nga, napa-order na kami ni Austin ng calamari. Parehas namin siyang favorite at super lambot. Kaya every time din na may calamari sa menu, palagi namin siyang Parang every Saturday and Sunday ata, meron sila ditong pa-buffet, which is parang $20 per person ata if hindi ako nagkakamali. At ganito din ba kayo mag-asawa, nagkakahiyan pa kayo pag last piece na? Ayan tuloy, hinati ni Austin para daw fair. At after nga namin sa appetizer, ayan nga't dumating na ang aming order. Syempre, may sisig at pansit. Super sarap din nito guys. Medyo kakaiba yung sisig nila dahil may bell pepper at ayan din pala, after naming magpunta dun sa Filipino store, nagpunta kami ng Costco at nakakita ako nitong mangga na to. Hindi siya kasing tamis nung sa atin, but this will do for now until makauwi tayo ng Pinas. At ayan nga, dahil dinner time na din, ay ang kinakain namin is yung mga leftover namin. Hindi din kasi kami masyado maselan sa pagkain, kaya every time na meron kaming natitira, lagi kaming humihingi ng to-go box, guys. More on si Austin yung humihingi ng to-go box, kaya nakakatuwa din naman. At after nga naming mag-dinner, ayan si Austin, work na naman. Pagpasensyahan nyo na din yung mga lumalagay dyan, dahil wala din talaga kami masyadong space dito. Kaya super laking adjustment din para sa amin, dahil from having a full house to having a studio room. Din pala yung pinaka nakakasad sa paglipat namin, yung malayo kami sa aming mga pamangkin. Have a couple minutes with them. Did you get out real quick? We're just too excited. I know you haven't seen them in decades. But sabi nga nila, life must go on. At ayan nga, papakita ko din sa inyo itong hallway ng aming hotel na fully renovated siya. But sometimes ganito yung tubig dahil nire-renovate naman nila yung iba pang floor. At dahil nga holiday, nakapasyal din kami ni Austin dito sa Blue Ridge Parkway. Located siya dito sa North Carolina. Bali malapit sa Asheville. Yung pinuntahan namin at kung hindi ako nagkakamali, ang tawag dito is yung Smoky Mountains. Parinig ko na lang din sa inyo yung sound ng nature na napaka-peaceful.
This is pretty cool. I think it's a restaurant. At syempre, after naming maglakad-lakad dito, hindi mawawala ang picture taking ni Hindi din kasi mahilig mag-picture si Austin, kaya ako na lang. Ito din ba guys, yung mga mister nyo, comment down below nga if nakaka-relate kayo. At after nga naming magpunta sa Blue Ridge Parkway, we headed back sa Greensboro area. Doon sana kami magdi-dinner sa may Smoky Mountain, kaso fully booked na yung restaurant nila dahil nga overlooking siya nung magandang view. Binalak din namin na sana magstay doon sa hotel na meron sila doon na super lapit lang din doon sa restaurant. Tapos maganda nga din yung view, kaso medyo namahalan kami, kaya ayan, balik na lang kami doon sa hotel talaga namin na pinagstayan. At this point, hindi pa din namin talaga alam kung saan kami kakain, kaya ang ending, ayan, sa Korean barbecue kami napunta. Kasi you can never really go wrong with Korean barbecue, diba? First time ko din pala guys mag-try nitong milk tea na ang flavor is taro, pero super sarap niya pala guys. Hindi din kasi ako mahilig sa ube, diba? Pares silang purple yung color. Kaya never ko din talaga siyang in-order before. Pero yun yung nirecommend ng girl na nag-serve sa amin, kaya tinry ko na at ayun, 10 out of 10 siya guys. At as you can see, ayan, si Austin pala ang ating cook for today's video. Ito din pala halos yung lagi naming in-order ni Austin, yung short rib na bone-in, tapos yung bulgogi. Ito din pala yung place na pinuntahan namin. At dahil nag-Korean barbecue kami, na-miss ko na naman ang aking mga half Korean na mga pamangkin. Kaya ayan, napatawag na naman kami sa kanila at pagpasensyahan nyo na kung medyo maingay. No, look up. They want to see him too. But you don't want them to? Hi, Aaron. He's a meanie. It's so funny. I got a bunch of them. See? See, I can get another one. Oh, she left. I think she's getting something. So, back to reality tayo guys. Ayan, laundry day. Kaya makakaapat akong balik nito sa ground floor guys. Dahil medyo mabigat siya. Hindi ko kayang pagsabayin. Tapos ito nga pala yung gamit namin is super laking adjustment din talaga guys. Dahil before, kahit kailan ako naglo-laundry, walang schedule. This time, kailangan ko ng schedule. Dahil most of the time din, wala si Austin. Ganito din pala guys, ang itsura ng night shift. Nakakagaling lang sa trabaho. So yan, super pagod na ang atin yung girl nyo dyan. Pero laban pa din. Dahil sayang. Tinetake advantage ko din talaga dahil wala pa naman kaming baby, tapos madami pa nga din akong free time. I would say though that our first month here in North Carolina has been tough. Grabe yung homesick guys. Ganon din ba kayo nung lumipat kayo ng bahay or lumipat kayo ng state? Kaya super thank you guys, our YouTube family, dahil little did you know, you help us and helping us. Not just emotionally at lalong-lalo pa dun sa mga nagko-comment sa amin at nag-share ng kanilang mga naging experience before. We
are learning from you guys too. Kaya super thank you at na-appreciate namin kayo. Life might be tough right now, but it will get better eventually. So I think that's it for today's video. Thank you so much for watching. See you on our next one. Bye-bye.